Ito yung mga itlog nila. Hindi ko muna ito hinarbis. Pag-uwi natin galing sa maghapon na trabaho, dito muna tambay tayo. Sabi kasi nila, ito yung stress reliever. Dito ako nakatambay. Katapos ko nagpakain sa kanila, tambay-tambay muna ako dito. Dito sa mga Bart Limot truck natin, mga kaprobinsyanong kabus, isa pa lang talaga yung nag-i-itlog dito. At saka itong tatlo nating native, isa dito namisa na. Tapos yung mga sisiyo nila, hiniwalay ko na rin para mas madaling dumami at mas madali siyang mag-itlog ulit. Kasi makalipas lang yan ng na mga 2 linggo, wala na, mag-iitlog na naman ulit yan. Ganyan kabilis yung mga native natin, yung production nila. Pero itong mga Bart Limot truck natin, mga kaprobinsyanong kabos, isa pa lang talaga yung nag-iitlog. Ewan ko kung bakit. Itong pito na to is magkakapatid talaga yan sila. Pero nung katapusan ng October, yung isa na nag-iitlog. Dito naman sa ating mga Black Astrolop. Ayan na. So ngayon tinitingnan ko sila. 4 lang yung nangitlog. Ganun talaga kapag walang init. Talagang namang nakakaalis ng pagod yung mga to habang panoorin natin, habang manonood tayo. Yung ating mga Black Astrolop, ayan na, nakasampa na sa taas. Yung iba dyan sa baba, kain. Dati mga kaprobinsyanong kabos, yung stress reliever ko yung mga isda. Lahat ng mga koi ko namatay dahil doon sa brand out. Kaya lipat dito tayo. Kruk. Tama-tama yun na. Iti-check natin yung kanilang mga itlog. 3 araw na to. Yung kahapon, 5 ang itlog. Ay, di 6 pala. Tapos yung 1, tapos lang, 5. Ito yung mga itlog nila. Hindi ko muna ito hinarbis kasi fertile egg to eh. At kahit 1 linggo to dito sa kanilang pugaran, hindi to masisira. Everyday kasi ito na nalilimliman habang sila ay nag-iitlog. So yung iba dito, wala nang laman kasi iniipon-ipon ko na dito lahat. Ayan, ito yung mga fake eggs natin. So ito, every 1 week ako nag-harvest dito. Tapos yung pag-harvest ko, nilagay ko na muna sa ref para malamig, para ma-preserve yung kanyang similya sa loob. And after 1 week, harvest na naman tayo dito. So pagkatapos ng 2 linggo natin, 2 linggo, isang linggo yung hinarvest natin na nakalagay sa ref. Tapos 1 linggo din dito. After that, salang na sa incubator. Bali 2 linggo lang. Ngayong linggo, ngayong kaming Martes, Miyerkules pala, may mapisa tayo dun sa incubator natin, sa DIY na incubator. So ito, isasalang naman natin to sa Miyerkules. Hindi naman gan kahirap at saka hindi naman gan kabigat yung trabahong manukan. Magaan lang talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong income. May nag-PM na sa akin. Gusto rin lang bumili ng mga chick na Black Astrolop. Pero hindi ko muna pinagbigyan kasi gusto ko muna padamihin tong mga manok natin. Kasi dito sa mga Black Astrolop natin, yung binili natin ito, mga sisiw, 30 pieces to. Saka yung Bart Limot truck natin, 30 pieces din yan, 30 heads. Kaso lang yung umabot na sila ng 3 buwan hanggang 4 na buwan. May mga mortality. Pero yung mga, mas marami din kasi yung mga lalaki nito, laki. Saka doon sa Bart Limot truck natin, mas marami yung laki. Kaya kinatayin lang namin yung laki. Tapos yung sa Bart Limot truck natin, may mortality doon na 5 babae.
Tapos dyan sa atong, dyan sa ano natin, sa Black Astrolop, may 3. So, ganyan lang karami yung mga babae. Saka ito naman yung gagawin natin na extension ng kulungan natin para dun sa mga sisiyo. Next week kasi, pag na-harvest na yung mga nasa incubator, pag napisa yan, lipat na natin yung mga sisiyo natin dun sa kabilang kulungan. Lipat natin dito. Okay, halos kasi magkasabay lang yung mga ina-incubate ko at saka yung native chicken natin doon na naglilin din. Halos magkasabay lang din yun na mag-isa. Kaya kailangan natin gumawa ulit ng kulungan. Saka dito sa loob ng net natin, dito ko na nilagay yung kambing. Ayan o. Pagala-gala lang yan dito sa loob. Yung net pala natin dito mga kaprobinsyanong kabos. Yan o, yung net natin na yan. Hindi makikita na. Ayan o. Ayan, pansin pala yung net. Yung net natin dyan. As ano yan. 160 square meter yan. Yung habing gagala-galaan ng ating kambing. Saka sa ating mga native chicken na mga inahin. Kung mapapansin nyo, ayun yung mga bird plymouth rock natin mga kaprobinsyanong kabos na magkapatid ng mga babae dyan na bird plymouth rock. Hindi ko talaga sila ini-inbreed. Saka naghahanap talaga ako ng mga lalaki na bird plymouth rock para i-breed natin dun sa sa mga babae na yan. Yung hindi rin lakadugo, yun yung hinahanap ko.